of the minority. Mr. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of I'm not satisfied with the commitment made by the Suspend, Speaker. DOH through the sponsor. Suspend. Dito po sa atin sa Pilipinas, ang ginagastos sa pagpapa-ospital na galing sa bulsa ng ating mga kababayan. Ang problema natin dito sa gamot at sa mga bakuna. Bilyong-bilyong piso ang budget natin para sa gamot. Ngayong taon, 27.9 billion. Sa susunod na taon, itinaas ito sa 44.6 billion. Pero napakalaking palaisipan po sa akin. Bakit marami sa ating mga kababayan, pag nasa ospital, kailangan pang bumili ng gamot sa labas kahit na nasa charity wards? Bakit po kadalasan ay walang gamot sa mga public hospitals? Bakit pinahihirapan pa ang ating mga kababayan na maghanap at bumili ng mas mahal na gamot sa labas? Saan po napunta yung bilyon-bilyong piso na pondo? Mabuhay ka, Representative Welbert Lee. Alam nyo .sa hindi nakakaalam kung bakit naging mainit si Representative Welbert Lee sa plenary debit nitong budget ng DOH na dagdagan nito ng 16.7 billion. Samantala, ang budget nitong 2024 ay 27.9 billion at biglang tumaas nitong sa 2025 na umaabot ng 44.6 billion. Kaya laking katanungan ni Representative Lee sa DOH dahil hanggang ngayon hirap pa rin ang taong bayan sa pagpagamot. Walang sapat na supply na gamot at equipment sa mga hospital. Ang dahilan daw it's because of wala siya sa pulmonary. Imagine bilyon ang budget, bakit di afford bumili ng mga gamot? Samantala yung mga pharmacy na nagbibinta ng gamot. Bakit afford nila na magkaroon ng stock samantala wala naman silang bilyon na capital, diba? Kaya tama ang naging pahayag ni Representative Welbert Lee sa kanyang talumpati sa Senado. Kaya naging mainit ang tension dahil sa kalagitnaan ng session budget ng DOH habang nagsasalita si Representative Paul Daza, ay biglaan na lamang inagaw ni Lee ang microphone sa kadahilan umano nais pa sana niya magsalita at wag muna tapusin ang debate. Mabuhay ka, Representative Welbert Lee, dahil sa inyo nagkaroon kami ng idea at nalaman namin sa inyo na billions budget ng DOH ay hindi ginagamit ng tama. Tinuurin natin ang video. Honorable Welbert Lee, the acting party list is recognized. Good evening, Mr. Speaker, dear colleagues, Madam Sponsor. Will the good sponsor yield to some questions from this representation? Yes, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, Madam Sponsor, as flash on the screen, malayong-malayo pa tayo sa layunin ng universal healthcare na pababain ang mga malalang sakit sa pamamagitan ng accessible na primary care at mabawasan ang out-of-pocket spending ng lahat ng Pilipino. Pagdating sa out-of-pocket hospital expenses, napag-iiwanan na rin tayo ng ating mga kapitbahay sa Southeast Asia. Biruin ninyo, ang Singapore around 22.5%, ang Thailand 9%. Dito po sa atin sa Pilipinas, ang ginagastos sa pagpapa-ospital na galing sa bulsa ng ating mga kababayan ay from 44.4% to as high as 90%, depende sa sakit. Sa sitwasyong ito, Mr. Speaker, Madam Sponsor, do you agree na worth it paggastosan ang programang pangkalusugan at dapat gumastos tayo ng tama para sa kalusugan, imbis na tipirin ito dahil buhay ng tao ang nakataya dito? Yes, we agree 100%, Mr. Speaker. Is it correct, Mr. Speaker and Madam Sponsor, that PhilHealth pays around 110 billion annually for benefits payment? Based on DOF estimates, Mr. Speaker, it's 140 billion annually. 140 billion. Mr. Speaker, Madam Sponsor, we need a radical overhaul and not incremental change in our health financing. Radical,
hindi tingi-tingi na suporta sa gastusing pangkalusugan. From 140 billion according to you, the DOH, where PhilHealth is an attached GOCC, must work together to increase it to probably around 250 billion. Pag-usapan naman natin po ngayon, no, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang problema natin dito sa gamot at sa mga bakuna. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bilyong-bilyong piso ang budget natin para sa gamot. Ngayong taon, 27.9 billion. Sa susunod na taon, itinaas ito sa 44.6 billion. Pero napakalaking palaisipan po sa akin. Bakit marami sa ating mga kababayan, pag nasa ospital, halimbawa na lang dito sa malapit po sa atin sa East Avenue, ay kailangan pang bumili ng gamot sa labas kahit na nasa charity wards. Isa pa ito sa dumaragdag sa out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan, dagdag isipin ng may sakit, dagdag pasanin ng pamilya. Bakit po kadalasan ay walang gamot sa mga public hospitals? Bakit pinahihirapan pa ang ating mga kababayan na maghanap at bumili ng mas mahal na gamot sa labas? Saan po napunta yung bilyon-bilyong piso na pondo? Ano bang klase ng gamot ang binibili at hindi tumutugma sa mga gamot na kailangan sa mga hospital? Mr. Speaker, Madam Sponsor, gusto ko talagang maintindihan kung bakit po ito nangyayari. Pero in the interest of time, I will just ask the DOH to submit kung bakit nangyayari ito, kung bakit po hindi po, o kung bakit po walang gamot sa mga hospital, gayong bilyon-bilyon po ang pondo. And Mr. Speaker, Madam Sponsor, can the DOH also spread into the record the total obligation and total disbursement of our medicine program for fiscal year 2024? Mr. Speaker, just as a clarification, sa public hospitals po, there's no balance billing na policy. Ibig sabihin po nito, kapag yung gamot ay pinabayad, madalas po yan ay because of wala po siya sa formulary ng PNBF. Na malaki pong problema talaga. But of course, sa ngayon po, meron talagang balakid sa pagbili po ng gamot ng gobyerno dahil po dito. And dahil po sa legal process na kinakailangan po ma-include sa formulary po ang mga gamot. Kaya po hindi po tayo makagamit ng programa gaya po ng MAIP. But as a solution, DOH will reconstitute the Formulary Executive Council na siya pong mag-check if we can include some of the medicines po doon po sa listahan ng formulary. Therefore, Mr. Speaker, Madam Sponsor, inaamin po ito ng DOH na may problema po talaga itong mga kakulangan ng gamot, no? So I would just ask the DOH in the interest of time to submit kung ano ba talaga yung plano nila dito, no? Babantayan po natin itong budget na ito tungkol sa mga gamot at umaasa tayong susuportahan tayo ng budget sponsor na i-oversight ito sa Committee on Appropriations. Ang layunin natin, imbis na maging dagdag pasakit, ang gamot dapat sagot na ng gobyerno. Ang susunod ko pong tanong ay tungkol sa mga medical equipments. Hindi ko po makita ang line item budget natin for the purchase of medical equipment sa ating mga hospital. Magkano po ba ang pambili natin ng medical equipment for public hospitals sa proposed 2025 budget? Meron po ba o wala? Meron po, Mr. Speaker, nasa HFEP po siya. Magkano? For NEP 2024 po, meron pong
23 billion and same po sa NEP 2025, Mr. Speaker. How much? Pag medical equipment po, Mr. Speaker, 7.6 billion po ang budget for 2025. Yes, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ito pong mga PET scan, MRI, CT scan, mga mahal at in-demand na medical equipments, napakahalaga po ng teknolohiyang ito para ma-detect po ang malalang mga sakit tulad ng cancer. Mr. Speaker, Madam Sponsor, for the interest of time, ipa-flash ko na lang po sa screen itong availability ng mga important na scans na to sa malalaking mga public hospital sa Metro Manila. Ang PET scan po ay available lang sa NKTI at nagkakahalaga ng 60,000 kada paggawa. At kamakailan itong August lang sa UP PGH na nagkakahalaga ng 42,000. Kamakailan lang po sila nagkaroon. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit po hindi ito pinaprioritize ng DOH itong mga medicines at medical equipment na kailangan ng mga Pilipino? Alam naman natin kung gaano kahalaga ang access sa gamot at matagal ng teknolohiya ng MRI, CT scan at PET scan. Pero bakit po hindi po makapag-provide ng sapat na mga kagamitang ito ang gobyerno? Mr. Speaker, Madam Sponsor, sabi nga, bawat buhay mahalaga. Totoo po yan. Pero bakit po napapako tayo sa bawat buhay mahal na para makapagpagamot at madugtungan? Ang buhay ay dapat laging gumastos ng pagkamahal-mahal. Gusto ko pong sabihin on record na dapat po pinapriority ito ng DOH. Sila pa nga po dapat ang humihingi ng supplemental budget dito sa Kongreso dahil kulang na kulang ang nilalaan na pondo po para dito. May plano ba ang DOH para bumili at gawing available ang mga essential diagnostic test na to sa mga ating mga hospital? Can the DOH, in the interest of time, just provide this representation, a schedule and timeline kung kailan ito nila bibilhin at ano po ang plano nila dito? Klaro po ang benepisyo na to, bawas sa gastos sa pagpapahospital, early detection at tamang intervention sa mga malalang sakit. Mr. Speaker, very limited po sa ngayon ang PET scan because of its price, no? But although meron pong nabili ang DOH for Vicente Soto Hospital in Cebu, ini-encourage din po na mag-invest dito ang private sector because nga po talagang napakalaking budget po ang kailangan para sa isang PET scan. And in fact, dito po sa Pilipinas, there are only about 4 machines both in public and private hospitals po. Kaya po we can use MAIP para po magkaroon ng kumbaga makagamit po ang ating constituents sa mga private hospitals para po doon sa PET scan. Yes, Mr. Speaker, Madam Sponsor. So ang dahilan po ay walang pondo. No, hahayaan na lang ba natin na mamatay ang ating mga kababayan habang ang mga perang yan ay nilalagay natin sa mga proyektong hindi naman po nakakamatay kapag hindi po nagawa, no? But for the interest of time, again, Mr. Speaker, Madam Sponsor, I will move to my next question about PhilHealth. I will flash ito pong earmarked funds ng PhilHealth from Syntaxes Collections. For fiscal year 2021, yung NEP at GAA, pareho po sila kung magkano po ang sa NEP, ganun din ang sa GAA. For fiscal year 2022, ganun din po. For fiscal year 2023, ganun din po. Until fiscal year 2024, 101 billion sa NEP, naging 61 billion po sa GAA. And for this fiscal year 2025, 74 billion. Ang tanong ko po, Mr. Speaker, Madam Sponsor,
tumataas po ang sin tax collection natin dahil nung nakaraang taon umabot po ito ng 100 billion marks. Bakit po ngayon bigla nung 2024 ay binawasan ng 61 billion, ngayong taon naging 74 billion? Tama po ba, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang figures na to, o marami po ba tayong mga kababayang nagbago na ang buhay kaya bumaba na ang atin pong collection sa mga sin taxes? Mr. Speaker, from yung nakikita niyo pong figure 2021 onwards, no? Kaya po yan mataas. Marami din pong excess funds dyan. Kaya po, sa ngayon po, we are trying to, kumbaga tinatama na natin yung figures. Kino-correct na po para hindi na po masyadong marami ang excess funds po. Excess fund ng PhilHealth, Mr. Speaker, Madam Sponsor, nag-agree po tayo kanina na dapat gumastos ng tama at hindi tipirin ang buhay at kalusugan ng tao. Bukod dyan, we must follow the law that this very august chamber passed and requires the executive, without conditions such as excess fund or underspending o kung anumang dahilan yan, nagastusin ang pondong ito para sa mga benepisyo ng mga Pilipino under the Universal Healthcare Law. Yan po ang posisyon ng representasyong ito. For the record, Mr. Speaker, Madam Sponsor, hindi po pwede na sa iba ilagay dahil kung anong nakasaad sa batas, nagamit man o hindi, ibibigay ito dapat sa PhilHealth. Now I will proceed to my next question. Based on our committee briefing last September, Madam Speaker, Mr. Speaker, Madam Sponsor, is it fair to say that PhilHealth has around 504 billion pesos in its benefits chest? 504 billion, galing po dun ito sa budget briefing na siya pong pera ngayon ng PhilHealth na naka-invest po sa iba't ibang bangko at iba't ibang instrumento. As investable funds, Mr. Speaker, yes, opo. Ipakita ko lang po para sa impormasyon ng taong bayan, Mr. Speaker, Madam Sponsor, as flash on the screen, ano ang magagawa ng mahigit 500 billion pesos na yan? O, kayang sagutin, full coverage ang mga heart bypass at operasyon sa puso, yung mga may cancer na nagkikimotherapy, 100% coverage, at yung mga PET scan, CT scan at MRI, pagkatapos mo hospital o if kailangan as outpatient, sagot din ng PhilHealth. Libo-libong buhay ang maisasalbo po natin at matutulungan. Maliit na pera po kumpara sa 504 billion. Kung may super bidding event, kahit doblehin po yung 60 billion na estimate po natin, ay kayang-kaya po rin ng PhilHealth. Ang tanong ko po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit po hirap na hirap itong Benefits Committee ng PhilHealth at DOH na itaas ang benepisyo ng PhilHealth at i-cover itong mga mahal na sakit na ito? Speaking of the Benefits Committee, nung nakaraang hearing, pinag-usapan at sinabi po ni Secretary Herbosa, he chairs this Benefits Committee that reviews and proposes enhancement of benefits in PhilHealth. Nung nakaraang linggo, na-approve na po yung increase sa hemodialysis benefit package after our budget briefing last September 4. Ayon po sa report, under the guidance daw po ito ng ating Pangulo. Kailangan ba na kailangan ba na ang Pangulo pa ang magutos nito? Kailangan ba na under the office of the President ang PhilHealth para mapabilis ang mga increase? Panahon na siguro, Mr. Speaker, Madam Sponsor, na isipin natin na ilipat na itong ahensyang ito, PhilHealth, at isailalim sa Office of the President kung ito lang ang magiging paraan para bumilis ang pagpapalawak ng mga benepisyo, mabawasan ang takot at pangamba ng ating mga kababayan sa pagkakasakit, mabawasan ang mga namamatay dahil po sa napakabagal ng paggalaw, napakarami nating mga kababayan ang hindi na po nagpapahospital. Pero ang tanong po, Mr. Speaker, Madam Sponsor,
Lumalabas kasi dito, kaya naman pong pabilisin. Kaya ang swift approval ng mga kinakailang benepisyo at serbisyo. Ang tanong ko po, nag-combine na rin ang BENCOM at PhilHealth Board nung inapprove ang hemodialysis benefits. Bakit ito lang ay inapprove? Tingi-tingi na naman at tinipid na naman ang buhay at kalusugan ng taong bayan, Mr. Speaker. With all due respect to the DOH, pero nakakadismaya po itong ganitong galawan at ginagawa nila. Nagbibingi-bingihan ng mga opisyal ng kagawang ito o manhid na ba ito sa mga hinaing ng mga Pilipino? Ilang meeting pa ba ng BENCOM at PhilHealth Board ang hihintayin natin? Mr. Speaker, Madam Sponsor, correct me if I am wrong. Ang miyembro po ng Benefits Committee ay 7 na pinangungunahan ng Secretary of Health at pagkatapos i-approve ng Benefits Committee, ito ay ipapasa sa PhilHealth Board na 13 ang miyembro. Itong 7 ito na miyembro sa Benefits Committee ay siya rin pong miyembro ng PhilHealth Board. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ito po ang aking katanungan. Nasa kamay na lang ba ng 13 taong ito ang buhay at kalusugan ng mahigit na 114 na milyong Pilipino? Ano po ang gusto nilang gawin dito? Mr. Speaker, Madam Sponsor, nganganga na lang ba tayo habang hinihintay kung kailan nila i-approve yung panawagan natin para sa mas maganda at ramdam na benepisyo mula sa PhilHealth? Mr. Speaker, Madam Sponsor, Diyos po ba? Diyos ba? Itong 13 taong ito na malamang ay nandito sa harap natin lang ngayon. Kung nandito po sila at kinakailangan na ako, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang magmakaawa para sa taong bayan, gagawin ko po ito. Maawa po kayo sa ating mga kababayan. Wala na ba tayong pakialam sa mga lumalala ang sakit, sa mga namamatay, sa mga nauulilang pamilya na biktima ng napakabagal na pagtugon ng gobyerno sa kulang-kulang at napakamahal na mga serbisyong pangkalusugan? Mr. Speaker, Madam Sponsor, bakit hindi man lang natin magawang mag-overtime para dito? Yung pong hinihingi nilang a little more patience, pero ang nangyayari ay more patients suffer and even die for that little patience they ask of us. Patatagalin na naman natin ito, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Para saan pa? Para i-dribble na naman tayo sa susunod na budget deliberation. Since, Mr. Speaker, Madam Sponsor, sinabi ko na po, kailangan itaas agad-agad ang mga benepisyong paulit-ulit na po nating itintulak dito sa Kongreso bago pa ang plenary deliberations. Mr. Speaker, Madam Sponsor, wala po ni anumang plano o timeline na hinihintay po ng publiko or kung ano man ang problema, kung saan po tayo pwede natin silang tulungan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, I am left with no choice but to move Mr. Speaker, I move defer to the suspend budget session. of the DOH until the Secretary commits to Suspend. Session resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize Honorable Wilbert Lee to continue his interpellation. Honorable Wilbert Lee is recognized. Mr. Speaker, Madam Sponsor, as I've said, I've left with no choice but to move to defer the budget of Move the to suspend. DOH. Session suspended. Session resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we once again recognize the Honorable Wilbert Lee to continue with his interpellation. The Honorable Wilbert Lee is recognized. Mr. Speaker, Madam Sponsor, let me rephrase.
can the DOH submit a detailed and comprehensive plan, timeline, on how to lower the out-of-pocket expenses of Filipinos on their hospitalization costs now, implement a radical increase in the benefit packages to include diagnostic tests such as PET scan, MRI, and CT scan as part of the outpatient services covered by PhilHealth, which we have been requesting for almost a year now. Kailan po ang specific timeline and implementation nito? Implement full coverage for cancer treatments such as chemotherapy and procedures for heart diseases within 30 days. Implement the immediate benefit increase across the board by another 50% effective immediately. Bakit po ba effective immediately? Dahil, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ito pong itinaas na napagtagumpayan nating 30% nung nakaraang February 14, kahit idagdag pa po itong 50% additional increase. These are all just inflationary cost increases dahil hindi po nagtataas ng case rate ng PhilHealth for the last 12 years. Mr. Speaker, Within 30 days, PhilHealth must also implement the optometric services dahil po meron po tayong 40 million na kababayan na mga nearly blinds na apektado po ang kanilang mga productivity. And of course, the expansion plan on PhilHealth accredited facilities in providing various special medical services katulad po ng naipasa pa natin na breast cancer. Useless po ito na naging 1.4 million ang coverage dahil sa pagkakaalam ko, Mr. Speaker, Madam Sponsor, buong Pilipinas, 4 na hospital lang. 2 sa Metro Manila, 1 sa Visaya, 1 sa Mindanao, ang accredited. Nagtaas pa tayo ng 1.4 million. Ano po ang mangyayari kung hindi po accredited? Matagal na po ito. So, kailangan ko po ng expansion plan on PhilHealth accredited facilities in providing various special medical services tulad ng sa breast cancer. And maayos na plano para po sa konsulta program ng PhilHealth na ang pera ay nandyan na, pero napakatagal i-roll out para po sa ating primary care. Hanggang ngayon po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, 4 na probinsya pa lang po ang meron nito. Napakahalaga ng ating primary care services dahil ito po ang isa pong makakapigil na sa pagiging malubha ng pagkakasakit ng ating mga kababayan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, pag-overtime po tayo dito kung kailangan ng hindi na-delay pa. The DOH must submit a detailed plan and schedule para alam ng taong bayan kung kailan aasahan ng urgent health benefit increases na ito. Mr. Speaker, willing po ako mag-antay at matulog ngayong gabi dito dahil mahigit na pong 1 taon akong naghihintay para dito. Mr. Speaker, Madam Sponsor, 1 taon na pong inaantay ng ating mga kababayan ito. We must stop tolerating DOH on their inaction, Mr. Speaker. I am sure, Mr. Speaker, Madam Sponsor, most of the people in this plenary hall, if not all, ay hindi po kontento at hindi ramdam ang benepisyo at serbisyo na ginagawa po ng DOH. Ngayong gabi, Mr. Speaker, Madam Sponsor, gusto po nating baguhin na ito. Gusto natin ngayong gabi, dito po, sa plenaryong ito, baguhin na natin at tigilan na po natin ang ganitong klaseng serbisyong pangkalusugan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, yan po ang akin pong mga hinihingi sa atin pong DOH at PhilHealth. Mr. Speaker, due to the lateness of the hour, may we appeal
that the first request be submitted tomorrow before 5 o'clock in the afternoon. And then for the second request, for the optometric services, 60 days po because dadaan po ito sa board and Mr. Speaker, Madam Actuarial po. Sponsor, kung pwede, kung gustong gawin, magagawa po ito. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, I'm not satisfied with the commitment made Move by to the suspend, Speaker. DOH through the sponsor. Suspend. Suspended. Session resume. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we suspend the interpellation of the proposed budget of the Department of Health Is there any objection? and its attached agencies. Here's none. The interpellation on the proposed budget of the Department of Health, including its attached agencies, is suspended. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to proceed with the interpellation on the proposed budget of the Department of Energy and its attached Is there any objection? Here is none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to suspend. Session suspended. Thank you so much to our vice chairs and to the other sponsors, Mr. Speaker. Again, I'd like to thank the Department of Health officials who spent essentially 2 days with us. Thank you so much for addressing many, if not okay. most, of our concerns. Okay. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. There's a joint motion to terminate interpellation to the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair Mr. Speaker, I hears have a none. motion ruling, Let me please. question the Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Session suspended. Mr. Speaker. Wala na.